Welcome to New Zealand of Zambales. Matatagpuan ito sa Aglaw, dito sa San Marcelino, Zambales. Sa bawat lugar natin pinupuntahan, hindi po pwedeng walang kwento yan. Sa likod ng kagandahan ng New Zealand na ito kung tawagin, alam nyo ba na merong madilim na kwento ang lugar na ito? Welcome back to another episode. Ganda ng view, no? Grabe, may namumuong ulan dun, no? Sana wag naman tayong ulan yun. Nandito pa rin tayo sa Zambales. At ngayong araw ay pupunta tayo sa Mapanuepe Lake, na kung saan doon natin matatagpuan ang isang lugar na kamakailan lang ay pinangalan ng New Zealand. Hindi, tignan natin. Daan na siya, kalsada siya eh. Trip mo ba mga falls, mahal? Ha? Okay lang. Eh, papuntang Mapanuepe. Tignan natin. 3 bars, abot to. Wow, mas maganda pala yung view dito. O sige, no rush naman tayo ngayong araw na to. Pwede naman tayong mag-gas muna bago tayo pumunta doon. Kasi magpipish lang naman tayo ng tent ngayon eh. Secure muna natin yung mga pagkain natin na lulutuin. Yung mga fast cooking meal ba. Tulad nga sinabi ko kanina, napupunta tayo ng Mapanuepe Lake. Hapon na, mag-alas 4 na, ibig sabihin, magka-camping tayo dun sa lugar na yon. Doon tayo mag-overnight at mag-suspend tayo ng maghapon bukas. Para alamin natin kung ano yung kwento ng Mapanuepe Lake. Isa muna ng konting kaalaman dito sa tulay na nakikita natin, na yung tulay na yan, ayan ang nagdudugtong sa San Narciso at San Felipe. Dito yan sa Zambales. At yung tulay na yan ay nagibayan noong 1992 nung sumabog yung bulkang Pinatubo dito. Itong mga nakikita nyo dito, yan ang pinaka main na inaagusan ng lahar nung pumutok ang bulkang Pinatubo. At alam nyo ba kung magkano ang halaga ng tulay na yan? Sa napakaikling tulay na yan, nagkakahalaga siya ng 240 million pesos. Grabe. Magandang hapon po. Si Kuya ako nagpo. Naka ano pa yung stand. Now I cannot go to sleep, buried in my chair. At dahil camping ang trip natin ngayon, hindi tayo sigurado sa pupuntahan natin kung may mabibili ba tayong pagkain doon. Kaya bago lumubog ang araw, 4:25 PM, dito tayo ngayon sa San Narciso Wet Market. namalengke muna kami. Titignan natin kung may mabibilan ba tayong liempo dito. Ito pala eh. Suntok sa buwan tayo kung meron tayong makikitang liempo dito. Si Presya na lang ang mamimili. At ako ang magbabantay ng mga gamit. Parking muna tayo dito. Ganda ng palengke nila dito ha. So habang namimili dun si Presya ng lulutuin namin dun sa pupuntahan natin, ito yung pupunta natin na lake. Yan. Hindi ko na first time dyan, pero pabalikan natin yan kasi gusto kong enjoyin yung lugar na yan. Titignan natin, baka dito tayong area mag-tent. Kasi dati dito ako napunta eh. Ditong area na yan eh. So dito tayo. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, likas talaga sa akin ang pagiging adventurous. Isa sa mga trip kong gawin ang pagka-camping. Hindi pa ako motovlogger noon. Ayun yung sinasabi ko sa mga kabundukan, no? Kagabi nung dumaan tayo, mula doon sa Liuliwa, Zambales, kung saan tayo nanggaling, 36 kilometers lang papunta doon sa Mapanuepe Lake. At hindi ganong kadali abutin yung lugar na yan kasi medyo mabuhangin yung mga dadaanan dyan. Pero hindi ko lang sigurado kung ngayon okay na ang dadaanan, pero dahan-dahan na lang tayo. Mataas pa naman ang araw. Basta ang goal natin, bago dumilim yan o lububog talaga, is nandun na tayo sa Mapanuepe Lake at nakapag-set up na tayo ng ating tent na tutulugan ngayong gabi. At sana hindi rin uulan. Nakikita nyo ba yung kagandahan ng lugar na iyan? Wow!
Di ba? Dito sa mapa nakikita na natin, paakit na tayo dito sa lugar kung saan madadaanan na naman natin yung malawak na kailugan na dinadaanan ng mga laharong panahon. Tingnan mo, surprise! Ganda, no? Mga nasa 4 o 5 kilometro din baybayin ang dike na ito. Malubak talaga. Buong kahabaan na yan ay ating babaybayin yan. Dahil dinadaanan ito ng mga malalaking truck. Mga truck na naghahakot ng mga buhangin galing sa ilog. Pagkatapos naming baybayin ang kahabaan ng dike, aakyat tayo ng bundok. Hindi ka pwedeng magmabilis dito. Sa wakas, na-miss ko rin kaya magmotor. Oh, Maliban sa mga bangin dito, kurba-kurbada din ang kalsada. di mo matatawaran yung view dyan. Habang umaakyat sa bundok, lumalamig na ang lugar na ito. So imagine mo kung gaano kalamig dito sa lugar na ito mamayang gabi, no? Hindi, buti na lang nakapagdala tayo ng ano man, ng mga jackets natin. Ikaw may pantalon ka, ako wala akong pantalon eh. May leggings. Okay. First time kasi ni Prisha to na bumiyahe na medyo malayo kami dalawa. Na yun talagang biyaheng ano lang talaga. Ano ba? Hindi naman pwedeng biyaheng gala to eh. Trabaho pa rin eh. Pero nag-e-enjoy. Tatrabaho ka, nag-e-enjoy ka. Hanggang sa bumungad sa amin ang napakagandang tanawin na ito. Wait lang, grabe yan. Napakaganda ng view dito. Hindi na natin kailangan magpalipad ng drone. Ang taas na natin. Grabe. Ito ang grabe talaga. Tignan nyo ha. Wow. May idea na ako kung bakit tinatawag na Switzerland itong lugar na to. Dito sa... Hindi ko lang sure kung Maponuepe ang tawag sa barangay na to ha. Pero kapag dito ka sa taas, nakikita mo dyan, para siyang nasa Switzerland ka. Tapos sabayan pa nung dagat, tapos dagat sa dulo yan eh. Tapos andun yung sunset. Napakagandang lugar, napakapayapa. 3 years ago, 4 years ago yata ako napunta dito. 4 years ago. Napakaganda. Pero kailangan nating tumuloy kasi hindi pa pwedeng gabihin tayo. At hindi pa natin sigurado kung saan tayo magpipitch ng tent natin. Gabi na nang marating namin ang Mapanuepe Lake. Mamali ka muna. Ang gusto sana namin gawin ay dalhin ang mga motor namin sa campsite pero hindi na pwede. Ilang minutes po to bago makatawid tayo sa Switzerland? At 10 minutes. Napakalapit pala ng Switzerland eh. Ang gusto sana namin gawin ay dalhin yung mga motor namin sa campsite pero hindi na pwede. Lumagpas tayo sa lugar na kung saan dun sana tayo pwede pumasok kung nakamotor. At dahil gabi na, hindi na safe dumaan doon, lalo na kung walang tour guide. Pwede kaming maligaw at mabalahaw sa mga buhangin. 50 feet ang lalim. Oh my God. Nagkakahalaga ng 500 pesos sa bangka dito. Hatid at sundo yun kinabukasan. 50 feet ang lalim ng lake na to. Maswerte tayo kasi hindi malakas ang hangin. Kasi kahit na lake daw to at malakas ang hangin, naka-helmet yung kasama ko. Maalon daw talaga. Napakaswerte. Na-excite ako sa makikita ko bukas pag umangat na yung araw. Wala rin signal dito. Kaya ang mga lokal dito, tanging mga walkie-talkie lang ang gamit na komunikasyon. Diretso na lang po kami dyan sa loob, no? Sige po. Sige po. I-assist po kami doon, papunta doon? Oo sir, sige po. Sige po. At least wala pa yatang 10 minutes, nakatawid tayo. Kailangan lang natin magpaalalay kay sir at pabigat yung dala. Thank you po ah. Sir, sige po. Maraming salamat. Let's go. Ako nang bahala sa mga backpack na to. Nakatawid na kami ng campsite pero wala kaming ideya kung ano talaga ang itsura ng lugar na to.
Wala pa lang kuryente dito sa... Hindi ko alam kung ako lang ba yung natutuwa pag napupunta ako sa mga lugar na walang signal. Walang kuryente. Hindi uso ang social media sa lugar na to. Disconnect to connect, ika nga. Disconnect muna sa internet at connect sa kalikasan. Sige, dito tayo magsiset ng tent natin. At Gusto niyo sir pan, may tinitinda kaming kahoy dyan. Kaya nag-set up na lang muna kami ng tent. At ni-ready ang aming hapunan. Kahit na madilim, magluluto tayo ng ating hapunan at nagugutom na talaga kami. Bigas, nata? Andiyan. Dito? Oo. Humila lahat ang marami yan. Ayan naman. Buyan. Op. Talagdagan natin. Tama na. Nagugutom ako. Okay. Bukas na umaga, kakain ako ulit. Wala na ubus-ubus. Okay lang yan. Ganyan ang cowboy mga. Napakapayapa ng lugar. Tanging tunog lang ng kalan at lagatok ng mga nasusunog na kahoy sa bonfire ang naririnig namin. Kalmadong paligid, kalmadong isipan. Sobrang na-appreciate natin yung mga simpleng lutuin lang. Yun. bro? Mineral yan. Yan. General, May tubig dito na nanggagaling sa sibol o tuburan. Pero sa mga oras na to, mahina ang supply ng tubig. Hala, walang tubig. Patay tayo. Hindi problema yan. Kahit gabi, alam kong may umaagos na tubig sa lugar na ito. Imposibleng walang tubig dito. Patay tubig. Ay, sis mga. Ayun! Oh my God. Ito pala eh. At hindi nga ako nagkamali. ano yun? 12 na to. Walang tubig sa gripo. Pero ito naman, di naman ito mag... Alright. Tipirin natin ng ating kahoy. Damn. Slow cook man. Mm-mm. Sabi yung ano eh, yung space ng baga tsaka dito. Ano ang tawag dyan? Pwede palang gamitin yung pang ihawan, no? Alin? Yan. Hindi. Ito? Yung ganyang ano. Ihawan lutuan yan eh. Hindi itong pinang-bomb ano natin. Bonfire? Oo. Okay, 8:22 PM. Naluto na namin lahat-lahat ng mga pagkain sa hapunan namin. At mukhang maaga kami matutulog ngayon kasi syempre andito tayo sa camping site. Lahat naman matutulog dito ng maaga. Okay, yung siga namin na to ang magiging silbing ilaw namin sa magdamag. Hindi namin alam kung abutin ng madaling araw ba yan. Pero sana pag naubos na yan, tulog na kami. On. God. Gusto ko yung manghang. Palag mo naman siya, mahal. Unsa yan? Hindi, ayoko. Sa'yo yan. Oras na para magpahinga. Sa pagising sa umaga, sabay-sabay tayong masorpresa at mamangha sa ganda ng lugar na ito.
to New Zealand of Zambales. Matatagpuan ito sa Aglaw, dito sa San Marcelino, Zambales. Isang pribadong lupain na binuksan na para sa publiko. Tinawag itong New Zealand dahil sa pagkakahawig sa bansang New Zealand. Hile-hilera ang mga pine trees sa tabi ng Maponepe Lake at tinatabihan ito ng magagandang mga burol. Walang tubig dun. Dito kami naghugas ng liempo. Nagulat siya. Sabi ko masarap yung liempo na yan. Gripo mo. Walang tubig yan. Pero. Wala. Hindi kasi, ano eh, yung gripo doon, yung gripo mismo tatanggalin mo. Natulog ng tahimik, gumising ng payapa. Kung anong hapunan, yun din ang agahan. Buntis, ilan baby mo? Ilan baby mo dito? Lumapit na lang siya sa akin bigla. Tapos humiga dito. Buntis yan? Oo, buntis siya, buntis. Buntis yan. Good girl naman. Good morning, first timers. Di pa masyadong tirik ang araw, kami ay nag-ayos na para sa susunod na destinasyon namin sa biyahe na ito. At habang nag-aantay ng bangka, hindi ko napigilang maligo sa maliit at malamig na ilog na ito. Sa wakas, dumating na ang sundo namin. Ngayon, makakatawid na tayo sa kabilang bahagi ng lugar na ito. Tatawid na tayo dun sa kabila. Landmine. Pag napakot mo yan, pilay ka dyan. Landmine. Mga tayo ng baka. Di ba pag napaka mo yan, pipilay-pilay ka? Nakakapilay talaga yan. Sa bawat lugar natin pinupuntahan, hindi po pwedeng walang kwento yan. Pwede ba dito sa harap? Pwede naman oh. Sa likod ng kagandahan ng New Zealand na ito kung tawagin, alam nyo ba na merong madilim na kwento ang lugar na ito? Yun doon, kung saan yung meron nakalubog na barangay na dalawa. Hindi nyo alam yun, oh. Sa tabi ng New Zealand of Zambales, matatagpuan ang Maponepe Lake. Ang Maponepe Lake ay isang tubig tabang na lawa na matatagpuan sa lalawigan ng Zambales. Ang lawa ay nalikha pagkatapos na pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Sa malakas na pagsabog ng bulkan ay sumunod ang mga lahar. Ito ang umarang sa mga kanal ng Maponepe River at doon nagsimulang bahain ang Maponepe Valley kasama ang mga pamayanan nito. Sa madaling salita, may mga barangay na lumubog dito. Yan. Merong barangay dito sa ilalim ng tubig na to. Sa ilalim ng napakagandang lawang ito, may mga lumubog na barangay. Bakit nga ba lumubog ang dalawang barangay sa lawang ito? Ang sunod-sunod na pagulan pagkatapos ng pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991 ay nagbunga ng lahar na nagtapon sa Marella River. To divert the Laharis from destroying their own communities. At sa hindi mapigilang pagtaas ng tubig ay lumubog ang Maponepe Valley. Kabilang ang mga barangay ng Aglaw, Bohawen, at Pili, lahat ng nasabing barangay ay lumubog na. Alaala na lang ang natitira. Tanging ang tore ng simbahan na nakausli sa tubig ang natira mula sa isang nayon. Hindi man maganda ang kwento ng lugar na to noon, pero ibang-iba naman na ito ngayon. Natabunan man ng mga barangay, pero kusang pinalitan ito ng kalikasan ng masigit pa sa nawala. Lugar na dati ay pinanghihinayangan, pero ngayon, pinagmamalaki na ng karamihan. Kahit ano pa ang inaantay nyo? Pumunta na sa New Zealand ng Zambales kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, huwag kakalimutan i-like ang video, comment at mag-subscribe. Muli, ako si Boy First Time na nagsasabing, life is good here in New Zealand of Zambales. I wanna